So hello guys, bali nandito tayo para ituro ko sa inyo kung paano baklasin ang harapan ng flaring ng NMAX B3. So tara guys, ituro ko sa inyo. Bali babaklasin po natin, unahin itong pinaka shield nya, windshield guys. So kailangan na natin ng Phillips screw guys, yan. Phillips screw at saka itong number 4 na Allen wrench, pantanggal dun sa bandang loob guys. So tara guys, baklasin natin. So yun guys, balikalasin nyo lang itong 4 na tornilyo na to. Plastic lang po yan, kaya dahan-dahan lang po. Ingatan lang po ang pagpihit at baka mabali. So yan po, ganyan lang. So kalasin lang po yung 4 na tornilyo na yan. Yan. So yun, tanggal na siya. Yan. So ito na po, tanggal na po natin yung visor. So ito yung 4 na tornilyo niya na plastic. So itatabi mo natin to guys. So pagdating naman dito guys sa front cover na to, bali may dalawang tornilyo rito na Allen wrench, tapos sa taas ay dalawa rin, fastener clip po siya. Push mo lang po yun, yung fastener clip na yan. Pupush mo lang yan para makalas mo po siya. Yan, ganyan lang. Pagkatapos po may push, angat mo lang, sikotin mo lang siya, mahugot na yan. Yan, ganyan lang po. So yan po, ito po yung natanggal natin na fastener. Push fastener siya. So bali ito naman, kumuha ka ng Allen wrench na number 4, kalasin lang ito, pakaliwa po ang kalas. So yan po, kakalas po natin yan. So ito po yung dalawang tornilyo niya guys na nakalas natin. Then pagtapos po guys, bali hawakan mo lang sa bandang taas dito, sa portion na to. Yan. Yan. Kasi may clip po yan guys sa itaas. Tsaka sa paikot niya sa gilid, meron pong clip yan. So yun guys, bali kailangan mo lang siya ng panikwat. Sikotin mo lang siya para humiwalay dun sa pagkaka-clip niya guys. Yan po. Tapos medyo hilahin mo siya pababa. Yan. So yan, kumalas na po siya guys. Ganyan lang po. Yan. So yan po, makikita nyo yung mga clip niya, yung mga clip niya sa gilid. Yan po. Yan. Yan yung nakakapit. Kaya yan ay ingatan nyo para hindi mabalian. Tapos ito naman pa susunod natin. So yan po yung tornilyo niya, 1, 2, 3, 4. So puro metal screw po yan guys. Yung tornilyo na yan, 4 na yan. Kakalasin din po yan para mahiwalay yung bearing na yan. Bali yung dalawang tornilyo dito sa bandang baba guys na yan, bali Allen wrench po yan, pero metal screw po yung thread nya. So kalasin lang din po yan ng pakaliwa. Pagkatapos kalasin na rin po yung bandang taas na dalawa. Yan, Phillips screw naman po ang gamit nyan. Then matatanggal na po yung cover na yan guys. Atake lang pababa. Yan. So tanggal na po siya guys. Yan. So makikita nyo may mga clip po yan na nakatusok dito sa ano ng headlight natin. Yan. So yung contil po na yan, yung nakatusok po dyan sa dalawa na yan. Yan. Kaya pag hinila mo siya, kailangan pababa. Yan. Para hindi siya mabali guys. Ganun po ang pagkalas nyan. Tsaka yan ang maiingatan mo, yung mga clip na yan guys na nakatusok dito. Yan. Kasi baka mamay mabali yan. So doon po mag-umpisa mag-ingay yung flaring. So yan guys, para mabaklas din itong panggilid na ito, yan. Yan po. Bali may tornilyo po yan dito, 1. Yan. Yan po. So tanggalan po natin ito sa tornilyo. Dito rin po, may tornilyo rin po yan dyan. Pero Allen wrench po yung gagamitin nyo. Yan. Kakalasin din po yan.
Tapos dito sa ilalim guys, may fastener clip po yan, dalawa yan. At saka meron po yung metal screw dyan na kakalasin, na Allen wrench din. Yan, tulak mo lang yung fastener, post fastener, yan, na clip. Pag natanggal na yan, meron pa po rito banda sa may box niya guys, yan, nasa loob. So fastener clip din po yan, isa. Tatanggalin din po yun guys. Ipupush mo lang din para mahugot. So hindi lang makita, medyo madilim. Yun po. So yun guys, meron pa isang tornilyo na tatanggalin to. Yung portion na yan sa may bandang unahan. Kailangan muna tanggalin tong step board. Yan. Tsaka yung espada na yan guys, kakalasin natin yan para matanggal yung metal screw na nasa loob niyan guys, nandun sa nakatago dyan sa step board. So yun guys, bali unti-unti na natin tanggalin yung mga tornilyo sa step board. Bali kung hindi nyo masundan guys yung pagtanggal ng step board, meron naman akong video ng kung paano kalasin yung step board. Yan, tsaka yung pinaka-espada na flaring. So yun po, panoorin nyo lang din po yun kung hindi nyo masundan itong pagkalas ko rito. So yun po, bali angatin lang po yan. May tornilyo po yan sa dulo, kailangan kalasin para maiangat mo itong flaring ng espada. Yun po. Tapos dalawang tornilyo po sa unahan. Yan. So ingat lang kayo pag sikwat guys. Yan. So ito, tatanggalin din yung tornilyo na yan para humiwalay yung step board. Yan. So ganyan po guys. So mayroon din po lock sa ilalim na kakalasin para humiwalay yung step board. So iangat mo lang ito yung step board guys para makuha mo na yung makalas natin yung tornilyo na isang piraso na nakakapit dyan sa step board, natatakpan ni step board guys. So yun, yan, lumutang na guys yung tornilyo para makalas lang natin yung gilid sa harapan. So yun po, bali kailangan matanggal yung fastener sa ilalim, post fastener clip. Yan, ito yun. So natanggal na natin. Tapos iangat na itong step board guys. Yan, iapakan. Yan, so ready na, pwede natin tanggalin yung tornilyo doon na isang piraso. Then so nakikita nyo guys, medyo madugo kung paano magbaklas ng front. So bago matanggal itong front na yan guys, kailangan mo nang tanggalin yung tornilyo na yan. Yan, ganyan kadugo siya guys. At bago matanggal yan guys, kailangan tanggalin mo muna itong itong dito sa post fastener dito sa loob ng pocket box para makalas. Kasama yan guys. So yun yung sekreto. Kailangan din tanggalin ang step board guys. Yan, tsaka espada para may hiwalay lang itong na yan, front flaring na yan guys. So ganun po, medyo mabusisi lang talaga, kailangan ingat ka lang kasi baka mamaya mabalian ka ng mga clip. So yun po ang problema dito. So yun po, tinatanggalan natin yung tornilyo rito na nag-iisa guys, na nakatago sa step board. Yan, para may angat na natin. So yun po, so natanggalan natin siya yung front flaring cover guys. Yan. So ganyan lang pagtanggal guys. So sa bandang kanan guys, ay kaliwa, sorry. So bandang kaliwa, ganun din po kung paano ginawa natin dito sa sa harapan ng bandang kaliwa. Ganun din pong gagawin sa kanan. Ang pagkaiba lang po, may post fastener po sa pocket box niya. So yun yung kailangan tanggalin para mahiwalay yung flaring sa harapan. So ito matatanggal na rin yan. So madali lang matanggal na yan. Pag once natanggal na ito yung step board, pwede mo nang isa-isahin nakalasin ito guys. Yan, hanggang taas. Pagkatapos tong harness guys, yung clip nya
So madali lang yan, kumuha ka lang ng long nose plier, ipitin mo lang long nose plier, matatanggal na. Tapos ito yung post fastener, sinasabi ko sa inyo guys, yan yung nakasikreto na kailangan tanggalin mo rin para humiwalay siya. Itong fastener clip na to guys, yan dito nakatama, yan yung post fastener na yan, dito nakatama, yun po. Then tapos ito yung mga lagayan ng tornilyo niya. So ito, so bali isa, yan, isa, dalawa, yan, tapos tatlo tornilyo niya guys. Then sa ilalim post fastener po ito guys, post fastener clip na. Okay, so ito ba guys, itong part na to, yan, yung part na yan nakatama ito rito sa headlight. Tapos itong nakatama naman sa fastener, post fastener. Okay, ito nakatama. Ito yung post fastener guys na nakatago sa pocket box. Tapos yun nga, ang isa sa mahirap guys ito kasi nakatago sa loob mismo. Yung screw niya nandito, natatakpan itong ano guys, step board. So yan kaya medyo mahirap. So yun guys, balik na natin. So same lang naman yan guys, kung ano yung sa side na dito sa kaliwa, ganun din ang pagbakla sa kanan, parehas lang guys. Ang pinagkaiba lang nila guys, sa bandang kanan wala nang pocket box na nakatago ang post fastener. So balik mo natin to guys. So kagaya itatama lang yung dito guys, yung dito. Yan, itatama nyo lang. Tapos dun sa ito yung sa ilaw, tama nyo, shoot nyo muna yun dun guys. Ito yung pagbalik nyo, yung kontin na yan, shoot nyo lang. Sige po, ganyan. Yung mga clip niya rito, tusok nyo lang. Okay. Ganyan lang. So, pag naitusok na guys, dito, bigyan yung tornilyo. Metal screw. So yun guys, pag ibabalik niyo po yung flaring, ito po yung pinakauna nyo ikakabit. Yung nasa baba na to. Yan, para lumapat po yung flaring ng buo. So yun guys, bali pag nailagay na yung tornilyo sa baba, ilapat lang to ng maayos. Pagtapos po, isunod na lang po yung fastener clip niya sa bandang ibabaw sa may pocket box sa loob. So ibalik natin flaring guys. So itong front flaring na ton guys, so tinulak lang natin yan. So ingat lang po pagbabalik para hindi kayo mabalian ng mga clip guys. So ganun po. Tapos isusunod na po natin ibalik itong mga step board guys, tsaka espada. So yun po, kung paano nyo tinanggal dun nung una yung step board, yun din po ang pagbabalik guys. So meron po yung dalawang tornilyo na nasa step board na ibabalik lang.
Yan, tapos meron din sa bandang gilid, tsaka sa bandang dulo guys. Yan, ito yung sa gilid guys. Yan. Tapos meron din sa bandang dulo. Tapos isusunod na po natin kakabit ng espada guys. So makikita nyo may mga kontil po yan guys. Ito yung may mga guide dyan. So itutusok nyo lang dyan. Yan, yan. Yan nyo lang itatapat guys. Tsaka nyo ididiin. Yan, pero unahin yung idiin sa bandang unahan guys, para hindi mabali. Pero kailangan nakatapat dun sa guide nya guys. Yan. So yung kailangan sumentro muna yung mga clip bago may diin guys, para lumapat yung espada. Ngayon pagkatapos guys, itong allen yan, allen bolt, kakabit na rin po natin dyan guys, yung 2 piraso dito sa harapan. Yan. Yung gamitan lang po ng 4mm na allen wrench yan, para may kabit yung 2 allen bolt na ng espada guys. Pagkatapos ikabit na rin po natin itong matting ng stepboard guys. Yan, stepboard matting. So yan, ganyan lang. Pagkatapos ibalik na rin po yung tornilyo rito na tinanggal. Bali allen wrench din po yan na kulay black. Yan. Tapos ilagay na rin po yung fastener clip nya guys, yung post fastener, 2 piraso. So yun pa, bali kabit natin yung cover dito guys, yung sa harapan. Yan, ito babalik na po natin. Yan, pagbalik po guys, bali ganyan lang. Tapos i-slide mo siya pataas. So makikita nyo may mga fittings yan guys. Yan, kailangan tumama dun sa, ito sa ilaw guys, yung side light, kailangan nakatusok yan dun. So yan, kailangan itama mo lang siya, tapos i-slide mo pataas guys ang paglagay niyan, yung cover na yan. Then sunod po natin itong tornilyo na 2. So kakabit na rin po natin. Yan, Phillips screw po yan gamit, 2. Then pagtapos po may kabit yan, so alalay lang po paghigpit guys, baka mabasag yung flaring. Then pagtapos yan guys, dito naman sa bandang itaas ng tornilyo dito na 2 guys, so bali kakabit na rin po natin. So Phillips screw lang din po ito guys. Yan, so alalay lang din paghigpit, baka mamaya mabasag yung flaring. Pagkatapos isunod na po natin itong cover na to guys, yung kakapitan mismo ng windshield. So may kalapat na ganyan guys, bali ikabit lang yung 2 tornilyo na yun guys. Ito po yung tornilyo na yun guys na ikakabit. Yan, 2 rito sa baba, tapos fastener clip, post fastener clip po sa ibabaw, 2 rin. So yun po, bali next step po, sunod na natin na ikabit yung visor. So 4 na bolt lang po ito na plastic, screw type na plastic siya guys. So ingat lang yung pagpihit dito, gamitan ng Phillips screw, pakanan lang siya. Alalay lahat, baka mabali po yung tornilyo guys, kasi plastic lang. So yan, natapos na po guys, naikabit na po natin. Bali ganyan po magkabit ng visor guys, tsaka pagtanggal ng mga flaring sa harapan. So same procedure lang guys, kung anong ginawa sa kanan, yun din ang gagawin sa kaliwa. Parehas lang po. So yan guys, bali na-restore natin, o kaya na-balik natin itong flaring sa harap ng NMAX B3. Sana may nakuha kayong kalaman sa vlog ko na to. Thank you for watching. Please like and subscribe to my YouTube channel. Thank you.